Hello mga ka-series, unang-una maraming salamat sa pagpansin at nandito kayo sa channel namin ngayon at nanonood nitong video na to. So guys, samahan nyo kami today, madami nangyayari. Nung umaga pa lang, in-explain ko na kung gaano ka-importante ang DIY dito sa Belgium. Pagiging hands-on at madiskarte sa pagpapalit ng ating mga appliances ay malaki na talaga ang matitipid natin. Yung mga pagdi-DIY, buti na lang may YouTube at nakakakuha tayo ng mga tutorial video. At pagkatapos nga nun ay may dentist appointment naman ako. At dito naman sa chapter na to ay makikita nyo at malalaman nyo kung magkano ang pagpapasta ng ngipin dito sa Belgium. And after nga may dentist appointment, dumaan tayo sa Sibs at nakakuha tayo ng isang masarap na kuntsinta galing kay Chef Joe. Napasalubong niya galing doon sa Filipino party na napakasarap naman. Napakalinamnam. Pagkatapos nga namin magagahan ng kutsinta ay dumiretso na kami sa pamimili. Kasama ko si Mrs. at nagpunta kami sa Lidl kung saan kami laging nag-go-grocery. At dito nga para malaman nyo din kung magkano ang weekly expenses namin sa family of 4 na 2 bata pa lang ang nagagastos namin dito sa Belgium. At nakabili kami ng very special food dito, yung mozzelen, tahong, na talagang big deal dito sa Belgium. Talagang may season siya. Nasabi pag buwan ng ganito ay napakasarap niyan. Pero ngayon ay hindi kabuwanan at nakakita pa din kami ng mozzelen sa grocery at nasa promo pa. Kaya yun ang gagawin namin hapunan. Tinulungan pa nga ako ni Baby Ayla sa pagluluto ng mozzelen. So guys, samahan nyo kami today. Ang daming nangyari dito sa Sirtis Family. So ito na ang video. Let's go! So hello mga ka-Sirtis, good morning. Ito na naman nga si Daddy RJ. Tayo ay nagluluto na ng breakfast ng mga bata. Yan. Tapos yung kanilang pambaon, chicken, saka rice. Chicken and rice daw ang trip nila ngayon. So, yun ang lulutuin natin. Nakahapon nga pala nag-install ako ng grapo kasi nag-request si mami ng bagong grapo. Eh, wala akong sabot mag-video kaya hindi ko binigyan. Anyway, ito yung grapo natin kahapon. Yan. Gusto daw niya mataas saka may sprayer. So, yan, yung in-install kong grapo kahapon. So dito nga sa Belgium, napaka-ano ng DIY. Napaka-importante. Gawa, napakamahal ng labor. So, kung pinagawa ko tong grapo na to sa professional, pagpapalit lang nun, aabot na ng 100 plus euro. Kasi parang pumapatak ng 60 to 75 euro per hour. Tapos hindi naman sila papayag na 1 hour lang. Gawa, talo sila sa biyahe. Nasa 100 plus kung mag-aas pa tayo ng iba ang gumawa niya. Kayang-kaya naman natin. Tulad ng ginawa ko dito sa ating stove. Ako din nagpalit niyan. Gawa na sira. Ako din nag-install na itong aming dishwasher. Yung mga simpleng bagay na dapat alamin. At may katulong na naman tayo. Salamat kay YouTube na madaming mga tutorial tayo nakikita at hindi na natin kailangan ipagawa sa iba. 3 hours later. Okay, nandito na tayo sa dentist. Naghihintay naman tayo ng appointment natin. Magkano naman nga abutin na ito? I'll let you know later pagkatapos. Okay guys, katapos na nga tayo dito sa dentist. Yan ang dentist natin. Practic 318. So, pinastahan niya 2 butas ng ngipin ko. Taas, isa sa taas, isa sa baba. Cost me 202 euro. So, yun, para may idea lang kayo kung magkanong pagpapadentist dito at pagpapasta. So, 202 euro yung dalawa. At dumating na nga tayo dito sa bahay. Manhid na manhid pa rin ang mukha ko. Kanina nga pala, galing ako sa Sibs. Binigyan ako ni Chef Joe. Ang binigyan sa akin ni Chef Joe, kutsinta! Yan. Ang sarap. Galing kasi sila sa Filipino party last time. At pinasalubungan niya kami ng kutsinta. Yan. So sakto, di pa ako nag-aagahan. Ito aagahanin natin. Kaya lang, idahan-dahay lang sa pagkagat. At baka makagat natin ang ating dila at ang ating labit. Manhid na manhid pa ang ating right side ng muka. Kutsinta natin, init natin ng konti para masarap. Wala kaming nyog. Pero okay lang yan. Kutsinta is good enough. Lagyan na lang natin kahit ano na toppings. Ito na nga, titikman na natin itong ating kutsinta. Yummy. Sarap.
Shadow Mami. Isa pa lang ako, si Mima. Oh. 5 yung ininit ko. Saka, saktong-sakto yung timpla nito. Hindi masyadong matamis, di din mantigas. May konting kunat. Dami. Para bumalik ng Pilipinas. Mahilig na ba kayo sa kutsinta? Comment lang. Kutsinta. Okay. Mamimili na nga tayo. Ayan, kasama natin si maganda kong asawa. Wow! Mami, tagalin mukha ko. Para pa na tayo sa ating favorite shop. Grocery shop sa Lidl. Okay, nandito na nga tayo sa Lidl. Ay mamimili uli. Pumasok na nga si Mami. Siyempre, dito agad pumunta si Mami sa promo. Ang kamatis, Mami. Mga prutas, mga gulay. Mamaya natin ipapakita sa inyo kung magkano nga abutin ng ating weekly grocery today. Mas healthy daw yung dark. Kaya lang mapakla daw, sabi ni Mami. May melon pa tayo, yan, saging. Hilaw na hilaw pa daw yung mga saging. Hinog na hinog na. Bili na naman siya ng favorite niyang tinapay. Yun o. Ayan, dalawang malaki yung bibili natin. Ginagawa namin dito, nilalagay namin sa freezer para makip yung freshness. So yung isa pang kain, yung isa pang freezer. Ayan, ito ang aming kakainin today. Wow. Okay, get 3 kilo na euro. Hindi pa nga. Ayan, promo yung chicken. Kapresyo lang nung sa binibila namin sa Brussels. Oh, promo din. So, ito ang ating hapunan today. Tahong. Yan. Big deal dito to. Special. So, yun nga, time to time nakakachamba tayo ng mga promo nila katulad nung promotion ng chicken na yun. 3 kilo, 9 euro. So, papatak ng 3 euro per kilo lang. Yung tahong, normally 8 euro yung per kilo niya. Per 2 kilo niya. Promo din siya. So, 4 euro na lang yung 2 kilo. So, kaya hey, makapagluto kami sa bahay ng Moselen. Isa sa kilalang Belgian food dito. Nandito na nga tayo sa mga pangalaman. At ito, ang favorito ni Mami. Ay, hindi pala to. Ito pala. Yung American pepper. Yan, na gusto namin. Ito, yung Martino. Ayun. Ito, yan. Mas masarap ang timpla nito eh. Siyempre, magre-restock na tayo nitong ating cheese. Ano? Ano? Brie. Alright, brie. Oh. Para sa atin. So, itong cheese na to, yung may amag, blue, saka shimmy. Here. So, mahilig kami ni Mami sa cheese and wine. Well, hindi lang kami, family na. Na-stock na naman kami dito. You know, si Mibra, oh. Kanina pa yan dyan. Magsa 10 minuto na. Nandito na tayo sa isang favorite part ni Mami dito. Wine. Asa na yung binibili natin? Ayan pala. So, ang aming favorite. Yan. Pakita natin sa kanila. Yung wine na favorite na Primitivo. Yan. Nakakadalawang bote kami sa isang linggo. Kaming dalawa lang. Pang quality time ba? Ay! Medyo napupuno ng ating cart. At yan po ang ating napamili. Hindi pa puno yung cart natin. Kasya pa. Pero
Wala nang pambayad. Oh, mami, under budget pa tayo. 190 euro yung binayada natin. 200 yung budget namin. So, yan. Yan ang napamili namin, 190 euro, guys. So, guys, i-prep na natin tong ating muslin, tahong. Yan. So, dito, normally, hinuhugasan lang nila yan. Binabanlawan, tapos iluluto na. Eh, Pilipino tayo. Ibababad muna natin sa tubig to para sumuka daw. Ganun pa din ang ginagawa namin. Babad muna natin sa tubig. Yan na nga, meron pang mga barnacle yan. Lilinisin natin mamaya yan. So yan, bababad muna natin siya sa tubig. Buhay pa yung mga tahong na yan. Kasi syempre pag patay, hindi na fresh. So, babad muna natin siya. Yung mga lulutang o mga basag, tatapon natin. Kasi yung matitira, yun ang ating lulutuin. So, sabi nila dito, yung mga nalutang, patay na yun. Yan. Katulad ng itong isang to. Yan. Nakalutang siya. Tapon na yan. Kasi hindi na fresh. Tapos, ito din, may basag. Yan. Kahit buhay pa, may basag. Contaminated na yan. So far, dalawa lang yung nakalutang. So, the rest, luto, linis, yan. Let's go. Habang nakabakad nga itong tahong natin, susuin na natin yung mga bata. Mabilis lang lutuin ito eh. Pagkasundo natin sa mga bata, itutuloy na natin yung prep na itong ating mga muslin. Di ba, mami? Ayan. Piniportion na ni mami yung aming mga chicken na nabili. Ayan. Tapos lalagay niya sa freezer yan. Lalaki. Manok ba yan? Turkey yata. Ano naman, no? Kung gaano kalalaki yung chicken legs na yan. Yan. Okay. Okay, malapit ka na sundin yung mga chicketing patrol. Alright, nandito na nga tayo sa parking. Hintay lang natin na maglabas ng mga bata. Okay, nadinig na nga natin yung bell soap. Tapos pipick upin na natin yung dalawang makulit. Si Ayla at si Ate Macy. Let's go. No, mahangin ang buhok ko. Come on, let's go. Kasama na natin dalawang makulit. It's cold. Oh, pasan. Oh, what you have already? Ay, Yakult. Yeah, yung Yakult namin hindi umaabot ng 1 linggo yan. Hindi naman maabot talaga. Dalawang araw lang ubus ng Yakult. You already drink one, ha? Yakult? Oh my God. Sige. Pagdating na sa bahay after school, nakapamili na kami. Kaya diretso sila sa rep at sa aming stock aparador. Okay, tuloy na natin pagpe-prep ng ating tahong muslin. Ayan, bumuka na nga yung mga tahong. Pinaprep ko to, isasalang na din natin yung fries natin. Opo, dito po. Yan po ang tunay na kaulam ng tahong fries. Ganun po natin kakainin ang ating tahong. Linisin na natin to, tanggalin na natin mga barnacles, saka mga ayan, yung mga ganyan. Tanggalin lang natin tinidor o kutsilyo lang, mababasag na yan. Tapos banlawan lang natin siya. And then, lalagyan na natin yung sa kaldero. Alright, ayun nga. Nabanlawan at nalinis na nga natin itong mga tahong. Ayan, example. Ayan, tinanggalan natin yung barnacles. So far, iisa pa lang ang nakuha kong barnacles. At may nakikialam na Ayla Apo. I wanna help you. Oh. Some too. Aray ko! Oh. We put everything there now, ha? So, hindi natin lalagyan ng kahit anong sabaw yan. Kasi, That's from the sea. magsasabaw na to. Can I do the rest? At yung sabaw niya, natural sabaw niya ay masarap. So guys, bumili nga din kami nito. Ito yung gulay na inihahalo dito sa muslin. So, gumagawa sila nitong slices na. So, onion, celery lang yan. Tapos may kasamang spices. Itong nakalagay dito sa sakyan na yan ay oregano, pepper, salt, and cedar salt. Ayan, so, yun lang ihahalo natin dyan sa muslin natin.
Ayla. You put it there, everything, huh? Put everything. Oh, be careful. Don't make a mess. Alright. And now also this one, huh? Wait, I will open it. Be careful. That must be all inside, huh? Alright. Yeah. There's still. Yeah. Okay. It up and then we're gonna shake it. Shake it. Oh. Wait. So there you go. Isasalang na lang natin sa apoy Smells good. hanggang sa bumuka yung mga muscles at maluto. Huwag natin i-overcook. Pag na-overcook siya, lilit yung karne. So once nag-pop up na siya, once na bumukas na siya, ay Wait, papatay say na natin something. yung apoy. Tapos, hayaan na lang something. natin siyang maluto Daddy, I ng want to sarili say niya. something. Don't forget to like and subscribe, comment the heart, and emoji everything. Teka lang. So yan, we're gonna We're put... also cooking fries actually. Yeah. Alright, so you we can... click this and this. Yeah. No, other side first. Eh? No, this one. Your finger is so small. I will do it. And this one. And there you go. So nakasalang na ang ating muscles. So while that cooking, nakasalang na din ang ating It's cooking. I'm gonna eat the good. fries. First, I need to wash my hands. ating yung ating fries. Not French fries. Mamagalit sa akin ng mga taga dito. Okay. Oh, one fry. Wipe my hands. So that will take 10 minutes. This will take 15 minutes. You have to cook. And then we're gonna be ready for dinner. Yeah. At ito na ang ating tahong. Yummy. Don't look. Hey, viewers, don't look at me. So haluin natin. Just for the sake of the video. I wanna eat this already. Bango. Daddy, I wanna eat this already. So yan, luto na yan. Papatayin na natin ang apoy, tapos hahayaan lang natin may takip. Hanggang maluto yung fries. Daddy, I wanna eat this already. Ate Macy, you wanna try the masalan? Me too. Oh, yan. And try one. Yeah. Can I try that one? Wait. Turn up the stove. Okay. You wanna try? But you need to blow first, huh? Ow. I put it there. So yan, 10 minutes lang luto na. Si Ayla will fry it. It's still hot, huh? You open it. When you blow, that's Lolo's favorite because he's Belgian. Tastes like lemons. No, you take it. The whole thing. Yeah, you're not gonna taste it if you're not gonna take the whole thing. That's like masalan. Is this a frog? No, that's also meat. You need to eat them all. Oh. Go na nga. Ang aming tahong. So, Ate Macy love tahong. Ate Macy, you like it, ha? And I love it. Ganito nga. Ang pagkain ng mozzarella. So, meron tayong apart na lalagyan para sa mozzarella. Ayan. Tapos, may mozzarella sauce. Pero wala tayong nabili, kaya itong gagamitin natin. Tartar sauce. Yung nasang... Tartar. Ayan. There. Tapos, ganito daw pagkain. Sabi ng mga matatanda, kukuha ka ng isang shell. Tapos, yan ang gagawin mo mong parang pinset pangkuha no mozzarella sa loob.
Ganyan daw. Ayos na. Dami, tama. Ooh. Ooh. Pero tayo mga Pinoy, kamay na yan. Alright, at yan nga ang nangyari sa aming tahong. Nakatatlong kuha si Ate Macy. Kaya nasa lupit niya yung lalagyan ng ng shell eh. So guys, again, this is This Family. Hope you like this video. Don't Did you like my song, viewers? So please, support us by hitting that like button and subscribe. And comment a heart. And comment a what? A heart. And a purple heart, and a green heart, and another purple heart, and a pink heart. And we are the... Jesus Family! Okay, thank you for watching. We love. Thank you for watching. Bye-bye.